ang Trade Union Congress of the Philippines kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isaalang-alang ang mga solusyong inihain ng Confederation of Sugar Producers Association Inc. Kaugnay sa pagbagsak po ng millgate ng asukal na nakakaapekto sa magtutubo. Ngayon, para sa detalye ay makakapanayam natin tungkol dyan si Carlos Miguel Oñate, spokesperson po ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Hello po, sir. Good morning po. Ay, magandang umaga din po sa inyo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa inyong programa. Sir Carlos, una po sa lahat, maraming salamat na mapaunlakan ninyo kami na makapanayam namin kayong umaga. Ay, maraming salamat din po sa imbitasyon. Alright sir, first question po natin sir. Para po sa paglilinaw po para sa ating mga kababayan, ano po ba ang naging sanhi o dahilan ng pagbaba po ng millgate ng asukal? Alam niyo po, kamakailan lamang ay lumapit po sa atin yung ating mga stakeholders sa sugar industry. Pangunahin nyo, banggit nyo dyan yung Confederation of Sugar Producers, nandyan din ho yung National Federation of Sugar Planters, at alam niyo po, isa kasi sa mga pinakamalalaking federasyon under ng Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, ay yung National Congress of Unions in the Sugar Industry, yung NACUSIP, kung saan binabanggit nga ho nila yung tinding pagbagsak ng millgate price. Noong October 2024 po, ang presyo ho ng isang bag, yun ho yung 50 kilo, 50 kilos ng raw sugar ay nasa 2,800 pesos. Pagdating ho noong October 2025, ito ho ay naging 2,300 pesos na lamang po. Ibig sabihin po, yung atin ho mga magsasaka, sila ho ang naghihirap para ho yan ho ay ating ma-produce, nalulugi ho sila ng halos 500 piso bawat bag. Nung tinanong ho natin bakit ho ganun ang nangyayari, tinuturo ho nilang sanhi ay number 1 yung oversupply ng imported sugar. Yan ho yung sanhi ho ng over-importation na tila naging de facto policy na tuwing merong pagtaas ng presyo ng asukal. Pangalawa, nandyan din yung usapin ng artificial sweeteners. Kung saan ito ho yung mga nagpapatamis sa ating mga pagkain, sa ating inumin, ngunit hindi ho asukal yan. At in fact, sila po ay 200 to 600 times mas matamis kaysa sa asukal. At baka ho hindi na-check, hindi ho nare-regulate yan. At pangatlo, nandiyan pa rin ho yung problema ng smuggling. Nandiyan pa rin ho, lalo yung technical smuggling. Ito ho yung nagpapasok ho tayo ng illegal, nag-aangkat tayo ng illegal na asukal mula sa ibang bansa at nadodoktor yung mga official na dokumento na nire-record nun. Kung gayon, lagi naman nating alam na tama yung law of supply and demand. Masyado hong marami yung supply, primarily yung ating imported sugar, kaya ho nagsibagsakan yung presyo ng domestic sugar prices natin. Sir, maaari niyo po bang idetalye sa amin kung ano yung solusyon na inihain po ng Confederation of Sugar Producers Association Inc. para po tugunan yung epekto sa sugar producers sa magtutubo nitong pagbaba ng millgate po ng asukal? Opo, na kami po ay kaisa nung Confederation of Sugar Producers nung kanilang nilathala yung kanilang solusyon because unang-una doon yung kanilang proposal na tingin namin ay napaka-urgent ay isang government finance na buying program para sa domestic sugar. Ibig sabihin po, ang pamahalaan na ho dapat ang pumasok sapagkat nagbabagsakan na ho yung ating merkado, yung ating industriya. Nararapat lamang po na pumasok na po ang pamahalaan at siya na pong bumili ng mga domestic sugar. Nang sa gayon, meron naman pong kitain yung ating mga magsasakay, ating mga magtutubo. Pangalawa ho, alam naman ho natin kung bakit nga may over-imported sugar. Kami po ay nananawagan na i-classify na lang yung imported sugar. Yan po ang gawin nating buffer reserve. Nang sa gayon, ang una pong nasa merkado na kailangan na bibilhin ng ating mga consumers ay yung domestically produced sugar. So yung imported nasa reserba muna. Yung pangatlo na ito'y napaka-importante ay yung paglikha ng isang interagency multisectoral na technical working group.
natutukoy ho sa magiging pulisiya natin yung ating National Sugar Policy. Nang sa gayon, lahat ho ng sektor ay represented sa paggawa ng isang sugar policy na hindi lang puro importation, kundi para yung suporta rin dun sa ating mga sariling atin na domestic sugar producers at planters. Sir, may tanong ko lang, hindi po ba ganun kalaki ang ating, o hindi ba ganun ka-effective ang isinasagawang hakbang for exportation ng asukal? Sa amin pong pananaw 'no, Mm. dalawang bagay ho 'yan. Yung una-una, yung ating sugar importation ban na Oo. hanggang sa December 2026, 'yan po ay necessary. Ngunit hindi po 'yan supisyente na 'yun lang ang Mhm. gagawin. Pangalawa ho, yung ating export policy naman po, 'yan po ay, kinakailangan din po, pero hindi po rin pa 'yan sapat. Kung Mhm. kaya't yung aming panawagan ho ay para ho itong isang package, ito ho isang menu. Dahil kagaya ng binabanggit ng ating mga stakeholders sa sugar industries ay talagang in crisis, no? Yung iba sinasabi nila na nagko-collapse na yung ating sugar industry. Alam niyo po, meron ho tayong 88,000 na sugar farmers according sa Sugar Regulatory Administration ay 88% po doon ay yung ating tinatawag na mga small scale sugar farmers. Sila po yung may mga hindi naman ekta-ektarya na meron, pero sila po ay nagtatanim ng sukal. Mm. Yan po ay yung pangunahin hong maapektuhan. Sila ho yung pangunahin na mawawalan ng trabaho o kaya ibebenta na lang yung kanilang lupa dahil palugi pa nilang ibinibenta yung kanilang mga produkto. Ano naman po yung magiging epekto 'no ng nangyaring, oversupply sa ating mga wholesaler at retailer na mga magsasaka? Opo, no, ganun din ho ang kinalalagyan. Alam niyo Oo. po sa buong industriya ng asukal, mula po nung October hanggang November 2025, yung income loss po no dun sa ating mga nasa sugar industry, tinataya ho nila na nasa 3 bilyong piso. Yan ho ay Mhm. sa loob lamang po ng 6 na linggo. Kung computein niyo every week no sa bawat linggo, halos 600 million pesos po ang nalulugi sa ating Ang industriya. laki, At kung ito pong sugar crisis ho na ito ay tatagal pa hanggang Hunyo 2026 no sa ngayong kasalukuyang taon, Mhm. ang tinatansya na po ng ating mga kasamaan sa CONFED, NFSP ay nasa tinataya na pong 23 billion pesos na pagkalugi ho ng buong industriya. Kung kaya kami rin po no sa TUCP Party List kasama rin ng mga representanteng nasa Negros, nasa Bacolod, Mhm. ay kami rin ho ay layong mag-file ng isang congressional resolution no investigation in aid of legislation Mhm. patungkol ho dito sa krisis sa sugar, at the same time yung kinakailangan ho na suporta para ho dun sa ating mga sugar farmers at sugar planters. Kasi tingin ho namin sila po ay parang nakaligtaan na, no, nakalimutan na. At ngayon po na nasa emergency na sila, ay wag po nating sayangin itong krisis na ito upang baguhin ho yung magkaroon ho ng reforma at suporta sa kanila. Sir, aside from, filing a resolution at kagaya ng isa sa mga nabanggit niyo kanina yung pagbuo sana ng, technical working, group committee, ano pa po yung mga nakikita niyong solusyon para dito? Opo, yung unang-una na iniisip po namin bukod pa po dito sa mga ipinalabas naming proposal, tingin ho Mhm. namin ay urgent na magkaroon ho ng dialogo itong mga sugar industry stakeholders natin, lalo yung ating mga magsasaka at manggagawa sa industriya ng asukal, na magkaroon na ho ng dialogo. Hindi lang ho sa SRA, sa Sugar Regulatory Administration, kung Mhm. saan marami rin ho silang reklamo na may mga lumalabas na sugar order kahit na wala pong konsultasyon, o kung meron naman ho silang konsultasyon ay iba naman ho yung lumalabas dun sa sugar order na yan ho ang nagdidikta kung saan papunta yung ating sugar industry, ay magkaroon na rin ho ng dialogo no, sa ating Pangulo at sa ating Secretary ng Department of Agriculture, si Mm. Secretary Francisco Chu Laurel, upang ho, bago ho may lumabas na naman na bagong sugar order, ay dapat ho merong konsultasyon, no? Honest to goodness na konsultasyon at bukas po sa lahat upang hindi ho tayo magsisihan sa huli na sana ay nakinig na ho tayo sa kanila, no? Alam niyo po, bago pa po, no, simula pa lang po ng taon, Mhm. no? In fact, simula pa lang po ng Marcos administration, ito hong mga sugar industry stakeholders natin, marami na ho silang pag-aaral na nakikita na nila yung trend
na talagang babagsak yung ating mill gate prices dahil sa oversupply ng imported sugar. Ngunit hindi po yan natin pinansin noong 2022, hindi po napansin noong 2023, kaya ngayon hong 2026 ay naging full-blown crisis na po. So wag na po nating ulitin ho yung ating pagkakamali at sama-sama po nating tutukan ito. Mhm. Sir, ano pong sasabi ninyo, no, sa import ban? Dapat po ba na okay lang po ba ito na ipatupad o malaki po bang epekto nito? May malaking factor ba ito sa nangyayaring oversupply? Sa amin po ay kami po ay kaisa dun sa sugar Mm. importation ban at buti nga ho na-extend ng December 2026. Mhm. Pero kung tutusin nyo, no, nagsimula na po noon pa yung ating sugar importation ban, pero hanggang ngayon ho ay may oversupply ho tayo. No? So dalawa lang naman ho ang source niyan, no, especially yung imported na ngayon nga ho may ban na, ngunit kailangan din natin tutukan kung habang merong sugar importation ban, bakit may nakakapasok pa rin na Mm. imported sugar, no? Sa madaling sabi, no, smuggling siguro ang pinakapasok niyan. So kailangan natin paigtingin yung ating importation ban. At the same time, kailangan din natin suportahan naman yung productivity ng ating domestic sugar industry nang Mm. manatili itong competitive at the same time para hindi naman mag-suffer yung ating end consumers dun sa kailangan mag-stabilize yung supply, mag-stabilize yung presyo ng asukal. Opo. Sir, may nais po ba kayong ipahatid na mensahe para sa ating mga kababayan at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na rin kung sakali man? Opo, ano, sa ating mga kababayan, lalo dyan sa nasa Negros, no? Yan po yung ating sugar bowl or sugar capital of the Philippines. Kami po ay kaisa po ninyo habang kinakarap nyo po itong krisis. Naniniwala po kami na itong usapin po na ito ay higit pa po sa usapin ng asukal. Ito po ay patungkol sa ating rural communities, patungkol ho ito sa food security. Kung kaya't samahan niyo po kami, no, sa ating panawagan sa ating Pangulo, no, Pangulong Bongbong Marcos, na makipagpulong na dun sa ating mga sugar industry stakeholders, no, sa pangunguna ng CONFED, may NFSP at may NACUSIP, TUCP dyan, ay upang hong ma-settle na natin itong mga proposals na inilista po. No? Hindi po sapat yung isang importation ban, hindi po sapat, no, magkaroon tayo ng export policy. Kinakailangan ho natin dito whole of society na national sugar policy. Nang sa gayon ho, no, mawakasan ho natin yung napakapait na kinakarap po ng ating mga manggagawa, no, sa industriya ng asukal na very ironic, no, sila nga ho yung Mhm. nagbibigay ng tamis dun sa ating nation stable, sa ating pagkain, sa ating inumin. Ngunit sa kasalukuyan po ay napakahirap, napakapait po ng kanilang kinalalagyan. Alright sir, I agree with you, ano. Mainam nga na magkaroon ng kalinawan, ano, mainam na pag-uusap o dialogo kagaya na nabanggit niyo ho kanina. Alright sir, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin na makapanayam kayo this morning. Alright, thank you very much sir. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Mabuhay rin po kayo Sir Carlos. Alright mga kababayan, nakapanayam natin ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines na si Sir Carlos Miguel Oñate.